ano naman din ang mamanahin? Pwede bang tagapagmana na lang ng dalawa, pareho? Pag ganon, ano ang magiging bunga ng magkahalong mamanahin? Ang paninindigan ng Kristiyano sa usaping ito ay ang nagbibigay ng anyo at karakter ng kanyang espiritualidad. Siya ba ay mapapanatag o maliligalig? Matatahimik o maguguluhan? Mawawala ng takot o lalo at laging matatakot? Magiging mapagpatawad o mapaghiganti? Mapagtanggap o mapagtakwil? Malapit o malayo sa kapwa mananampalataya? Maraming usapin, pero dapat pag-usapan. Kasi napakaraming nagiging biktima ng kalituhan. Nagiging neither here nor there. Nagiging one half this and one half that. Ano ba talaga? Heir to the promise or to the curse? At kung ating lilinawin, heir to the promise to Abraham or to the curse of the law? Tagapagmana ng pangako o ng sumpa? Galatians 3:25-29. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Nilinaw sa atin ng ating binasa na kung tayo'y na kay Kristo na, kay Abraham tayo magmamana, sa Kanya tayo tatanggap ng mana, siya ang ating kukuhanan ng mana. Isa-isahin natin ito. Galatians 3:25. Now that the way of faith has come, we no longer need the law to be our guardian. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Faith overtakes the law, replaces, supersedes the law. Galatians 3:26-27. You were all baptized into Christ, and so you were all clothed with Christ. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So we were baptized into Jesus, and let me emphasize, not into Moses. Wala tayong giyera with Moses. Marami tayong matututunan sa kanya. Kaya lang natin ito nililinaw. Marami kasi inilalagay nila ang sarili nila under the law instead of under grace. Nagiging tagapagmana ng law ni Moses imbes tagapagmana ng ipinangakong faith kay Abraham. This shows, sa pagpapatuloy, that you are all children of God through faith in Christ Jesus. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So not by human ancestry or race or religious background, not by submission or obedience of the Jewish law, ang nagbibigay sa atin ng ating bagong pagkatao, ng ating bagong status sa harap ng Diyos. Galatians 3:28, Now in Christ, it doesn't matter if you're a Jew or a Greek, a slave or free, male or female, you are all the same in Christ Jesus. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. In Jesus, racial, social, gender classification is irrelevant. Galatians 3:29, You belong to Christ, so you are Abraham's descendants. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham.
Let us emphasize, not Moses' descendants, but descendants of Abraham. You get all of God's blessings because of the promise that God made to Abraham. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang mga nananalig kay Kristo ay tagapagmana ng mga pangakong ibinigay kay Abraham, hindi tagapagmana ng mga law na ibinigay kay Moses. We are children of God not because of the law or commands given to Moses, but by faith in Jesus. People, Jew or non-Jew, become children of God. Heirs of the promises given to Abraham, not heirs to the law given to Moses. Dapat malinaw na pag tinanggap mo si Jesus, ang tinatanggap mong mamanahin ay yung ibinigay kay Abraham ng mga pangako at hindi yung dala-dala ni Moses ng mga kautosan. Ang minamana ng lahat, non-Jews included, ay ang blessings ng mga pangako kay by faith Abraham. Abraham was known and commended for faith. Ang minamana ng lahat, non-Jews included, ay hindi ang curse ng law of Moses. Linawin natin. Ang minamana natin yung napakagandang pangako na ibinigay kay Abraham by faith. Hindi yung napakaraming curses, mga sumpa ng law at yung mga kakambal na parusa nito. Deuteronomy 27:26, the Levites will say, "Cursed is the one who does not support this law and agree to obey it." Then all the people will say, Amen. Sabi ng kanilang mga pare, sumpain ang sino mang hindi susunod sa mga utos na ito. Sasagot ang sambayanan, Amen. The people bound themselves by the old covenant to the curse. Dahil sa nagganap, sinabi ng mga pare, sumpain ang hindi tutupad sa mga kautosan. At tinanggap naman yun ng mga Israelita. So ang namana nila ay sumpa pag hindi sila sumusunod. Pero wala namang nakakasunod. At malinaw na sinabi ko, nasusunod mo yung siyam, pero yung isa out of 10 ay hindi mo nasunod. Para mo na rin hindi nasunod ang lahat. Therefore, to live under the law is to live under a curse. To place yourself under the law is to place yourself under a curse. At yun ang napakalungkot na naging kalagayan ng mga Israelita. Kaya si Jesus ay dumating para palayain sila mula sa law, para makalaya sila sa curse. Tapos, maraming mga Christians nung lumaon, pati sila sumilong doon sa law na tinanggal na ni Jesus para sa mga Hudyo. Pero yung mga naging Christian, sumilong pa sa law ng mga Hudyo. Kaya para mo na rin inilagay ang sarili mo under the same curse. So, Galatians 3:13 says, the law says we are under a curse for not always obeying it. But Christ took away that curse. He changed places with us and put Himself under that curse. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang Siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Na ang katumbas ay, Jesus fulfilled the law. Jesus satisfied the law, the conditions of the law, the stipulations, meaning the penalty of the law or the covenant. Jesus fulfilled the law by taking upon Himself the punishment for breaking the law and for the lawbreakers. Kaya sabi ng Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Balikan natin. Yung mga ancient Israelites, the Hebrew people, bound themselves under the law. Sabi ng kanilang mga pare, sumpain ang hindi tutupad sa mga kautusan ito. At sabi ng bayan, Amen. Tinanggap nila. Pero sino ang nakakatupad sa kautusan? Wala. Kaya sila nalagay under the curse. Kasi may curse yung law pag hindi mo tinupad. At sila ay nakipagkasundo that they are under the law. Therefore, they got under a curse. The curse. At si Jesus, dumating siya to release the Jewish people from the curse of the law. To set them free from the law. Sila ang unang audience dapat ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel.
Sabi niya, don't enter at the towns of the Samaritans or the town of the Gentiles. Just enter the towns of the Israelites. Bakit? Because he was sent to the lost sheep of Israel. Bakit to the lost sheep of Israel siya pinadala? Napaka-special ba ng Israel na sila lang ang pinadala ng tagapagligtas? No. Sila lang kasi ang under the curse of the law. Ang kanilang lahi, ang kanilang mga ninuno ang tumanggap ng curse of the law. Kaya sila lang ang kailangang iligtas. Kaya sabi ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ang naging problema lang, yung mga naunang naging Christians, na-infiltrate sila ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law, na naging mga Christians din daw. Hindi natin alam how sincerely, pero in-record yan, that some of the Pharisees and some of the teachers of the law had joined the believers. Pero unti-unti nilang ibinalik yung law. Yung mga law ng sa pagkain, yung mga law tungkol sa pagtutuli, yung mga law tungkol sa dito at dyan. So, unti-unti nilang naibalik yung law. Kaya by the 3rd century, yung Christianity na dapat sana ay free from the law from the beginning, because the Jews, who were the first Christians, were released from the law. Pero Christianity was brought to the Gentiles. They became Christians too. Pero pati yung Gentiles na hindi naman dating kasali sa law, ay nakisukob na sa law. Dinala sila ng kung sino mga leader nila at mga makapangyarihan na ngayon ang namana nating Christianity ay under the law. At under grace. Hati. Under faith. Pero under the law. Kaya nagkakandamisti-mestiso ang paniniwala at ang practices at mayroong mga kalituhan. So si Jesus una, isinugo para palayain ang mga Israelita mula sa law. Dapat sila lang yung palayain kasi sila lang naman ang under the law. Pero yung mga Christians, nakisali sa law ng Israel, minana rin nila, ini-assign nila sa sarili nila na manahin nila yung mga laws ng Israel, kaya namana din nila yung curse. Kaya pati ngayon, yung mga Christians ay dapat na rin iligtas from the law. Savior na rin nila sa Jesus when it comes to being under the curse of the law. Galatians 3:13, ulitin natin, Christ redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Jesus fulfilled the law not by literally obeying all the rules and regulations of the law, not by teaching and commanding His followers to submit to and to fulfill the law, but He paid the penalty required by the law. Kaya kung si Jesus, ibinayad na niya ang kanyang buhay para bayaran yung hinihingi ng law na bayad para sa hindi pagsunod nito, oras na tayo mga naniniwala kay Jesus ay bumalik under the law, binabaliwala natin ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Binabaliwala natin ang kanyang pagtitigis ng dugo, ang kanyang sakripisyo para mabayaran yung kasalanan. Tapos babalik din tayo under the law. Dinando na naman yung curse na i-invalidate yung ginagawa ni Jesus. Become children of God by believing in Jesus, by believing in the work of Jesus to set people free from the curse of the law. Become children of God by believing in Jesusness. Not in Mosesness, not in Phariseeness, but in Jesusness. Matthew 3:7-9. Nang makita niyang, referring kay Juan, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Fariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi. Ibig sabihin, nagsisisi sila sa pagtuturo ng law, sa pagpapairal ng law, at sa pagpapailalim sa law. Yun ang dapat pagsisihan. Hindi yung pag-break ng law. Kasi wala naman talaga nakakasunod sa law. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. So ang pinagmamalaki ng mga Hudyong ito ay racial identity, advantage, and entitlement because of the race. At sa pagpapatuloy, sabi ni Juan, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Hindi kayo kailangan ng Diyos para siya i-worship dahil kayo ay under a curse. At pinapahirapan nyo ang mga tao, itinatali nyo sila sa curse. John 1:10-12. The Word, meaning Jesus, was already in the world,
Therefore, Jesusness. The world was made through him, but the world did not know him. Remember, the person Jesus was not known from the beginning, but the essence, the Jesusness of the Word had already been known from the start. He came to the world that was his own, and his own people, meaning mga kababayan niya, kalahinan niya, Jews, did not accept him. But some people, some Jews, did accept him. They, those Jews, believed in him, and he gave them, those who believed in Jesus, the right to become children of God. Because they believed in Jesus, not because they were Jews. Remember, they became children of God, not because they were Jews, but because they believed in Jesus. Even the Jews could become children of God, not by Jewishness, but by faith in Jesus, meaning by Jesusness. Jesus came to extend the promises of God to Abraham, to all who will believe in Jesus. Jesus came to set the Jews free from the law of Moses. But many peoples, including many Christians, knowingly or unknowingly, place themselves under the Jewish law. Therefore, they also need salvation from the law. Linawin natin sa sarili kung naninindigan o maninindigan sa law or grace. Justice of the law or love of Jesus. Promise kay Abraham o sa law ni Moses. Jesusness or Mosesness / Phariseeness. Kung matapos manuri ay panigasan pa ring manindigan, manatili under the law, choice na yan ng tao. Pero at least, maging aware muna na may ganyang sobrang malalaking issues. Magkakaibang choices, magkakaibang religiosity. At yan ay Jesusness or Phariseeness. Pag-isip-isipan natin mga kapatid, halos lahat ng kalupitan na ginagawa sa loob ng relihiyon at sa pangalan ng Diyos ay dahil ang mga tao ay patuloy na nagpapairal ng law at patuloy na nagpaparusa sa kapwa-tao implementing the law. Yan ang binayaran ni Jesus para hindi na tayo magbayad, hindi na tayo mapailalim dyan at hindi na tayo maging alipin yan. Pero pag nagkusa pa tayo magpaalipin o nang-aalipin pa rin tayo ng iba, promoting Phariseesness imbes Jesusness, kinakalaban natin ang ginawa ni Jesus sa krus. Binabaliwala natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang kamatayan. Because Jesus came to set us free. To go back under the curse of the law is to ignore, to dishonor the work of Jesus. Ang gusto ni Jesus for the people to be free. Sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. The thief comes only to steal, kill, and destroy. The law comes only to steal happiness and joy and peace, to kill by punishment, and to destroy. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. And that life is by accepting the inheritance given to Abraham. Faith. Faith that heals. Faith that saves. Faith that promotes love. Faith that gives peace. Pag hindi natin yan pinili, ang automatic default, Mosesness, law, justice, which means punishment. Hindi pwedeng paghaluin ang dalawang yan, law and grace. Pipili ka lang. A one-half Christian is a one-whole nonsense. Hindi pwedeng paghaluin ang law and grace. Ba't pa dumating si Jesus para gumawa ng salad? Dumating siya to set people free from the law. And scriptures tell us, if the Son sets you free, you are free indeed. Choice mo na hindi maging free. Choice mo na magpailalim pa rin sa law na winasak na ni Jesus. He came to abolish the law. He came to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Pero dapat at least alam mong ginagawa mo yung choice na yan. Hindi nagiging automatic lang na tinatanggap mo, hindi mo pinag-iisipan, dahil yun lang itinuro sa'yo ng mga teachers na tumanggap din at hindi nag-isip ng mga tinanggap nila mula sa mga nagturo sa kanila na hindi rin siguro masyado nag-isip. Pinag-ahalo ang law and grace.
Yan ang magde-define ng iyong Christian lifestyle. Kung peaceful o troubled, kung tahimik o magulo, kung judgmental or loving and accepting, kung mapaghiwalay ka at mapaglayo ka sa kapwa